Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw na po ngayon ng Webes. Masayang Webes sa inyong lahat. Masayang Webes, Nelson. Ay, masayang Webes, Jen. At sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa abroad, at anuman pong oras dyan, yun ba'y nagpupuyat? Welcome po sa Saganang Mamamayan. At syempre po, Webes ang Kuya Benny Antiporda. Kuya Benny, kamusta ka na? Masayang Huwebes po sa ating lahat at naway malamig po ang ulo ng lahat dahil sa lamig ng panahon. Ba, medyo mainit na ngayon, ha? Biglang umaraw ngayon, ha? Huminto ang ulan, ha? Huminto ang ulan pero malamig. Masarap ang ano. Sa bagay, oo. Pero sa gawin ng Mindanao ay Mainit. 43. Ano tayo? Extreme heat. Ano tawag doon? Yung, tama, El Nino. El Nino phenomenon. Nagtuyot. At alam yata ng mga taga-DNR, Kuya Benny, na magpuprograma ka ngayon. Bakit? Kaya naglabasan na kahapon. Ang alin? Yung mga tauhan ng DNR, meron pala tayong River Warrior Marami at mga Bantay Estero, et cetera, et cetera. Marami yan, noon pa yan. Dati Noon na ba pa. yan? Oo, dati na yan. Dati Akala na ko yan. ngayon lang yan, dahil sa pangyayaring ito. Dati na yung meron pero hindi lang kasi masyadong na papublicize. Ganon. Dahil maraming mga sensational na pinag-uusapan ngayon Oo. na hindi naman dapat sanang sensational. Ayun, Eh, nakakalimutan yung mga ginagawa ng ating mga river warriors. Meron pala yan, River at saka yung Estero. Stair warriors, yeah. At dyan makikita yung talagang malasakit ng tao kahit na ano yung amoy nung estero, talagang titiisin, malinis lang Saan nila. galing yung mga tao na yun? Well, yung mga tao rin doon sa komunidad. Sila din ang gagamitin. Sila rin ang gagamitin, yes. And at the Ayun. same time, well, mabalikan natin yung mga nagkalat na basura. No? Total, yun naman ang punto nito eh. Totoo. Kung makikita nyo yung nagkalat dyan sa Parañaque, magtataka kayo, bakit puro kulay puti? Oo nga, di puro plastic yan. Styrofoam. Styrofoam. Oo. Malaking parte noon ay styrofoam. Saan galing styrofoam? Paano napunta sa dagat yan? Oo nga. Yan yung ginagamit dito sa mga tahungan. Yung floater nung mga lubid na pababa, papunta rin sa mga tahong. No? Ayun ba ginagamit Yes, doon? yan yung ginagamit yung styrofoam na kapag binabagyo, nasisira, bahala ka na saan ka makarating. Ayun ba yun? And at the same time, kung makikita nyo, nagkalat din yung mga kawayan. Oo. Yung mga putol-putol na kawayan, yan naman yung galing sa mga baklad. Yan kung tawagin, illegal na baklad nga ho yan. Yes, yan ho also. yung pinatanggal noon. Oo, Pinatanggal tama ka. na yan noon ng DNR dahil ito nga naman, walang mga safety features. Ika nga pag gumuho siya, nakatali dapat siya, hindi siya ano rin. Ito hindi, pag gumuho, bahala na rin kung saan makarating. Saan mapupunta. Yes, kung kaya't ang sinasabi po natin, kung mapapansin nyo noon na yung mga baklad na yan, nandiyan sa parting Cavite. Oo. Yung mga tahungan na yan, nandiyan sa parting... Ngayon po hanggang Parañaque, hanggang dito malapit sa Maynila, umabot na yan. Buti nasa. Yes. Hindi namin alam ni Nelson na. Doon Oo. pala. Kaya nagtataka ko, namumuti. Kakala ko naman, yung bottled water, di ba, yung tawag doon, yung Tetra Pak ng mga sachet. Tama, pero ang napansin nga doon, marami, styrofoam. Styrofoam talaga. Yan ang pinanggalingan niya. So, ang sa atin, hindi naman po natin, lilinawin po natin, hindi po tayo against doon sa hanap buhay na magtatahong, Oo. doon sa hanap buhay na mangingisda, yung mga baklad. Hindi po tayo kontra dyan. Ang kontra po tayo, roon po sa pamamaraan ng ginagawa nila sa kanilang kabuhayan na napeperwisyo naman ang taong bayan. Pero yung baklad ay deklaradong illegal yan Part ng illegal fishing yan di ba? Yes, kasi ang ginagamit nila dyan, yung ilaw, no? Pag gabi, iilawan nila yung gitna ng baklad nila para doon pumasok Papasok yung mga isda. So, maliit malaki, huli yan. Tapos iangat nila yan Yes. May net yun sa ilalim.
pag lahat ng angat, yung pumasok doon sa baklad nila, hindi na kasi makakalabas yun eh. Hindi na. Parang trap yun eh. No? Pa-triangulo. Pagpasok ng isda, hindi na makakalabas. Hindi na makakalabas. So, Yun. maliit o malaking isda, huli. Kung kaya't mapapansin nyo, talagang namang pakunti na lang ng paunti ang isdang nahuhuli dyan sa Manila Bay. Kaya pala wala ng big fish pang makukulong ngayon, ha? Ha? Nahuli na sa baklad. Wala pang big fish eh. Puro small fish. Small fish. Tsaka yung nahuhuli, biya, at saka yung ang tag Oo, doon. maliliit eh. Puro mga dilis eh. Yun na. Ang problema dyan, Yun na pala. paano natin mahuhuli ang mga big fish kung yung mga pain ay nagbaliktaran? Oo nga, umahon sa dagat Umahon eh. sa dagat. Umahon sa pagkakalagay ng lubog nung ano eh. Aha. Nako, alam mo Kuya Benny, buti na ipaliwanag mo yan. Kasi kaya nga kami ni Nelson, ito nakalipas na mga araw, hinahanap din namin nung wala ka, si DNR Secretary Mitch Cuna, Yun nga. ang ating panawagan. At mukhang kahapon sa briefing, Yun, nagpakita. ng Pangulong Bongbong kasi nag-briefing siya sa MMDA kahapon eh. Mamaya, i-share ko nga sa inyo. Sinulat ko isa, nag-jot down ako. Kung ano yung binanggit at mismong si Secretary Mitch Cuna nandun, inatasan siya ng Pangulo. Pwede bang ganito, ganyan. Ayun pala yun. Oho. Well, alam naman natin na talagang action man din yan si Secretary Mitch Cuna. Oo. Pero siguro these few days kung ma-interview rin natin. Oo. Medyo kailangan ng konting gila siguro. Yes, maraming concern talaga ngayon when it comes to the environment issue na kung saan medyo hindi na yata na masyadong napapansin. No? Dahil sa dami ng political issue ng ating bansa. Kaya yung environment nasa sakripisyo, no? Yes, nasa sakripisyo. Pero knowing Secretary Mitch Cuna, nakita niyo naman napakakisig at bata pa talaga at masipag yan. Sa komentaryo nga namin ni Nelson sa lahat ng mga sasabi nating DNR Secretary, isa yan sa may mga karanasan kasi nagbunga talaga sa babayan. Yes. At umangat sa pagiging DNR Secretary. Pero yun nga lang, medyo kailangan ng konting pukpok siguro, no? Kasi kailangan natin ng media, o kaya ay information dissemination, maging visible siguro dapat. Well, alam mo Secretary kasi Mitch dito Cuna. sa administrasyong ito medyo sensitive. Ganon. Oo, kung medyo sumisikat ka gagawin kang target paper ng ibang kasama mo. Ganun ba? Hindi naman trabaho lang siguro. Hindi Di ba? ganoon. Hindi ganoon, kaya hindi ka pwede sumikat dito sa administrasyong ito. Nakita mo nga si Secretary Vince Dizon na nagsasalimbayan ng mura Di nakita mo ngayon, tinatarget na siya ng mga kasama niya. Di ba? Oo, akala mo ba tumatarget sa kanya kalaban? Hindi Kapwa din ba Kapwa yan? rin. Bakit si Secretary John Vic, di ba? Lagi namang present, oh. Hindi, itong bandang huli, tumahimik na. Ngayon. Ngayon, bigla lumabas na. Diba? tinatarget din. Huwag nyo naman target Ganun yun. Kasama nyo yun eh. Hindi, ganun talaga. Ba't si Yusek Claire Castro, Sabagay, target na target. Okay yun, okay Hindi din. naman tinatablan, no? Yan ang dapat. Yung public servant ka. Hindi siya Batuhin nyo na ako ng kahit na hindi ako tatablan yan. Ba't ba hindi tinatablan? Immune yun eh. Ayun. Immune ang tawag. May immunity. Kala ko makapal lang Hindi, immunity Ang balat. yun. At Hindi, may ano siya, may nagagawa niya yung kanyang trabaho. benefit of the doubt. Yes. Sa benefit of the doubt, ang masasabi natin is meron siyang paniniwalang sarili niya na alam niyang tama siya. Na ang tingin naman ng tao, ang pananaw ng ibang tao, mali naman siya. Pero balikan natin yung basura. Ay, palayo tayo na palayo. Sige. Ano ba yan? May pag-asa na talagang sa susunod na mabaha, wala na tayong makikitang basura? Well, may pag-asa yan, no? But we need to go back to the grassroots level. Balik tayo doon sa pinanggalingan ng mga yan. Sa damuhan. Punta tayo sa damuhan. Balik tayo doon sa taong bayan, no? So, umpisa natin sa mga single-use plastic, sa mga tinatapon na basura. Well, talagang kailangan implement yung tinatawag nating at-source segregation. Yung paghihiwalay ng mga basura, no? Dahil would you imagine, kung maihiwalay mo yung biodegradable at ang recyclable, more than 50%, more than 50% ang maitatabi natin na maihiwalay natin doon sa itatambak sa ating sanitary landfill. So less than 50 na lamang ang dadali mo sa Yes, landfill. sa sanitary landfill. Ang nangyayari ngayon, halo-halo, sama-sama. So, pagkarating ngayon sa landfill, sama-sama rin itatapon yan. Wherein,
maraming bagay yung nasasayang. Gaya na lang nitong biodegradable, pwedeng gawing methane yan, maraming pwedeng gawin yan, pwedeng gawing soil conditioner yan. Oo, yun nga Kapag nahiwalay lang na maayos. Yung basura nga, puro kahoy nga, no? May Oo, mga yung kahoy naman may yan yung mga kawayan. Oo. No, ayan, no, tingnan mo yung kawayan, no, inihila, oh. Oo. Oh. So, talagang galing yan doon sa mga baklad na Namumuti tayo kasi puro nga talaga styrofoam. yes. Kung kaya't ang atin, hindi naman para sa ipagbawal yan, pero dapat lang na maganda yung pagkakagawa nila na magiba man ng bagyan, hindi aanurin yung mga debris. Di ba? At lalo pa nga ngayon, yaman din lamang nabanggit mo yan, hanggang ngayon walang malinaw kung saan nagtatapon ng basura Metro Manila. Well, meron ng alam ko sa Rizal, meron pa rin. Meron pa rin ba? Yes, meron pa rin sa Rizal. Pero yung dito sa PhilEco, dito sa Minabotas, isinara na yan. Sarado yung na yan, nasunog na diba? yan, Kung kaya't asahan natin na makalipas lamang ang ilang taon, pihadong may problema na naman tayo at puno na naman yan dyan sa Rizal. Kung tatanungin nga, naalala mo Nelson, ano? Sabi ni Secretary Vince Dizon, meron tayong garbage crisis. Pero hindi sinakyan ng Pangulo yun, kundi ang kanya ay, anong tawag doon sa kanya? Yung Garbage. hindi crisis ang ginamit yung Hindi termino. crisis. Ayaw doon yun ng crisis We have a garbage situation. Garbage, parang critical, parang gano'n. Critical. Critical problem daw natin ang aspeto ng basurang ito. Very simple, no? Ito, uulit-ulitin po natin. Yung pong waste to energy na sinasabi, matagal na hon dapat implement yan. Yan, bahagi ng sona ng Pangulong Bongbong yan. Yes, kailangan matagal nang na-implement yan. Oo. But again, lilinawin po natin sa batas. Yung batas po kasi natin nagsuntukan. No po, dahil magkakontra. Yes, ang ating pong Solid Waste Management Act of 2000 sinasabi na ang recyclables ay hindi po maaaring sunugin. Ito'y kailangang i-recycle. Walang incineration. Walang pagsunog. hindi maaaring sunugin, no? Doon naman sa pag-process na itong waste to energy, karamihan naman talaga dyan, sabihin man natin ano mangyari, susunugin pa rin yan. Tama. At lulusawin yan. Kapag hindi mo ginamitan ng highly combustible material na galing dito sa recyclable, hindi po tataas yung tinatawag natin BTU. Yung BTU, yan po yung temperatura nung pag-init na 800 po pataas para mawala o bumaba ng todo yung dioxin effluence na nagsasabing pollution. No? So may technical problem pala Yes. dito. Ngayon, kung wala kang highly combustible material, paano mo marireach yung temperatura na yon? At paano mo masasabing safe yung emission? So, if it is not safe, na-violate mo naman yung Clean Air Act. Ayun. Yun. So dapat magkaroon, mag-synergize, magtagni yung dalawang... Hindi, ang kailangan lang very simple ilagay sa batas na yung proseso ng waste to energy, recycling din. Na yung basura, ni-recycle mo at ginawa mo energy. Hindi ba pwedeng gawin yan? Sabihin, talaga namang part ng recycling yun, di ba? Basura, ni-recycle mo, ginawa mo siyang kaya Energy. nga waste to energy. Yes. Hindi ho ganun ang paliwanag dahil marami pong mga matatalinong makakaliwa na nagsasabing hindi maaari yan. Mali yun. Oo. Ngayon naman po, yung tungkol naman po sa sinasabing standard ng dioxin effluence, sinasabi po natin, ang kinatatakutan po ng bansa sa kasalukuyan ay bakit po ipinipilit ang waste to energy sa Pilipinas? Oo nga naman. Napakarami pong waste to energy na makina sa abroad na second hand na po. Na yan po ang kinatatakutan ng Pilipinas na ibalibag sa atin. Basura. Yes, diyan nang sisira po sa ating air quality naman. Pero di ba marami na mga foreign, may nakuha ko dyan, German technology, South Korean technology, na matagal na raw ang waste to energy sa kanila. Pero sa tagal ng panahon na yun, hanggang ngayon, wala akong nasisimula kahit isa na nag-operate sa Pilipinas, Kuya Benny. Well, yun nga talaga ang problema. Kasi in the first place, napakalaking kapital niyan. Oo. Second, Kailangan mo ng maraming basura. yes, kukulangin yung Kukulangin supply yung ng basura basura. natin, oo. Third, ang basura natin halo-halo. Hindi ba Merong- pwede lahat doon? Hindi. Paano mong susunugin yan? Basa yung iba.
'Di ba? So, kailangan talaga ma-implement natin yung proper So hindi ganun segregation. kadalig sabihin sa implementasyon pala itong waste to energy na ito. Dapat unahin mo muna yung yung garbage technical- collection na tama. Hindi, yung pinaka-grassroots level, which is yung at source Yun segregation, yung sa bahay pa lang. Ngayon, napakabilis naman yan kung talagang bibigyan pa importansya natin sa ating mga kabataan, sa bahay, Oo. sa mga elementary students, na may pera talaga sa basura. Na kapag inipon mo yung recyclables, may bibili sa inyan. Ayun. Kapag yan ay na-implement natin, yan ay pilit natin sa isipan ng ating mga bata sa bahay, abay yung mga matatanda ay mabilis na rin matututo. So doon lang natin masasabing malulutas natin ng problema ng basura. Yes, hindi Sa man na pangyayari 100% na malutas natin, pero Malaki ang mababawas. sinisiguro natin mahigit 50% ang maisasalba natin. At lalo pa nga, kung maobliga din natin, Kuya Benny, Kuya Nelson, yung mga kumpanya na nagpo-produce ng sachet, yung mga kung ano-ano, na sila man mismo maggawa din ng programa sa kanilang kumpanya para kasi di ba sa batas natin 9003, meron dapat mga programang kumpanya kung paano naman mababawi yung kanilang byproducts, di ba? Well, yan nga yung sinasabi natin noon nung tayo'y nasa DNR pa, na hindi trabaho ng gobyerno linisin ang pinagkakitaan ng kumpanya mo. Yan, tama Di yun. ba? Oo nga. Paninda mo, Oo. nakabalot yung tinapay sa plastic. Oo. No? Kinain nung bumili ng tinapay, Oo. tinapon yung plastic dito sa may kanal Oo. at nagbara. Abay, kasalanan ng gobyerno, hindi naman po ata tama yun. Yun lang, No? tama ka. So, ang nangyari dyan, eto nga, nagkaroon ng pag-uusap ang DNR at ang tanggapan ni dating Senador Cynthia Villar. Napag-usapan yung EPR, yung Extended Producer's Responsibility. So ito yung mga producer na mga gumagawa na kung ano-ano. Yes, Yun yung batas, yun yung yan, batas. EPR ang tawag. EPR ngayon. Let's say ang binenta mo, Shampoo, chichirya. shampoo, mga na ganyan. ang packaging material na ginamit mo, Sachet. 1 million ang halaga. Nung, at ilang kilo yan. Part of it, let's say, etong taong to, 10% ng pera na kikitain mo sa kumpanya mo, kailangan ibili mo ng basura. Na pinroduce mo. Na pinroduce mo. Hindi lang pinroduce mo, kundi, let's say, residual yung sa'yo. Bibili ka ng residual na halagang 100,000, 10% ng 1 million. Ng 1 million, ang gano'n? Di bibili ka ng ganoon, magkakaroon ka ngayon ng tinatawag na credit certificate galing dito sa mga nag-iipon ng basura na yan. Ayun. Para lang masiguro na yung ibinenta mo, may responsibilidad ka pa rin na kunin yung mga basurang nagawa mo. Ba't parang hindi na-implement ngayon yan? Walang Walang mga kumpanya, mga manufacturing company, wala namang, may gumagawa ba ngayon yan? Hindi pa natin alam kung talagang tuluyang naipasay ang batas na yan. Pero naging napakaganda Meron yun nga, yan. binasa natin noong nakaraan, di ba? So, since naging batas yan, pero Implementasyon ng problema. yung implementasyon, kasi lagi po natin tatandaan na ang buhay ho ng mga politiko sa Pilipinas, nakasalalay sa boto ng tao. At sa boto ng tao, nakasalalay naman po yung boto ng tao doon naman sa financier na gumagastos para din sa mga botante. No? At yung mga financier na yan yung mga number 1 na polluter. Naku po! No? Kaya yun yung Ang malaking... sumatatal, hindi masusolusyonan niya, Kuya Yes, Benny. kung kaya't kailangan talagang merong kumilos dito, once and for all, Political will yan. na eh, political will na talaga yan. So, panawagan natin halimbawa sa Nestle Philippines, Yes. Procter & Gamble. Actually, meron naman silang mga, Diba? gumagalaw naman sila, no? But, again, masasabi natin, it's not enough. Yung kanilang corporate, di ba, tawag doon, corporate social responsibilities, Yes, di yung ba? CSR nila. Yes. Ayun pala eh, di ibig sabihin, abay, dapat siguro, wala bang sa ngayon ng gobyerno, Kuya Benny, na, lahat ng kumpanya na kayo, may halika kayo, tingnan nga natin, ano nang ginawa nyo? Yeah, yung parang tinitingnan yung Actually, listahan. merong ganyan. Meron ba Yung yan? EMB ng DNR. Ay, Environmental Management Bureau. Yes, but of course, sa ngayon kasi, nagkakaroon ng, kumbaga, kiskisan. Ito na naman, no? Problema na naman. Tayo, pinoproblema natin yung basura. Ang pinoproblema naman ng DTI, kung paano naman mapapalakas yung negosyo.
Dahil problemado ngayon ang bansa, di ba? Ito, Baon-baon tayo sa utang. Kuryente mo, tao mo, labor Yes. force, etc. Tumaas ang kuryente, tumaas ang krudo, lahat tumaas, no? Tapos papatawad mo pa na itong problema naman sa basura na babayaran nila. Abay, ang tingin ng tao rito, dagdag pasakit. Dagdag. Nako, ganun ba? Oo, dagdag pasakit sa taong bayan. Dahil nga naman, sino ba magbabayad yan? Eh di yung mga bibili rin. Oo, tama naman. Okay, so these are the things na sinasabi natin na yung cycle, talaga nga namang napaka-masalimuot at napakasakit sa ulo. Nako. Ito pala ang ano, Kuya Benny, ako enlightening yung pinaliwanag mong yan sa akin, ano at sana yung ating mga kababayan naliwanagan din, no? Kasi tama na siya, no? Kumpleto na sa batas Implementasyon na lang ang kulang So kung meron tayo palang ahensya ng gobyerno, o ikaw nga URC, ikaw nga Procter & Gamble, ikaw nga Nestle, ganito. Anong ginawa nyo para makakuha ng tayo residual waste ba tawag doon? Yung residual. Gaya nung sa shampoo, di ba? Yung sachet. Yung sachet. Residual yun eh. Tsaka Kaya yung mo plastic tinatawag nila na residual yun kasi yung plastic tsaka yung aluminum, pinagdikit mo eh. Kaya hindi na pwedeng gawing recyclable yan. Ayun, ganun so, pala. pwera na lang yung, di ba, yung PET bottle naman. Yung PET yan. bottle, pwedeng i-recycle yan dahil purong plastic siya. Oo nga pala, no? Oo, So kaya kung nakita mo, halimbawa, yung sesto, hindi, ano yan? residual yun. Residual yun. Oo, kasi may plastic na yun, meron pang aluminum, kaya't hindi maaaring i-recycle yun. Pero pwede mo siyang gawin pagkatay-tayin, gawin mong bag. Gagawin bag, mga Pero bayong. ikaw, payag ka, pasok ka sa opisina, dala-dala mo sesto yung bag mo. Sige nga. Di ba? So, ito yung mga problema. Palengke siguro, mga pamamalengke. Oo, hindi, pamamalengke, hindi rin ubra dahil, Ganun ba? oo, talagang napakahirap. Napakasalimuot. Pero, again, kung hindi po ito pagtutuunan talaga ng pansin, Oo. hindi po magiging matagumpay. Kaya pala nilagay ka ni Secretary Roy Simato na pambansang basurero kasi kinabisa mo pala yan, Kuya Benny, no? Oy, talagang yun ang binigay sa atin trabaho. Kung kaya pinagbuti natin. No? But again, 6 years is not enough, no? Okay, Tayo bumalik naka-4 na na ngayon. taon tayo. Bumalik na yung Yeah. basura doon sa anong creek yun? Saan? Redemptorist Creek ba tawag nila doon? Yung sa may Parañaque. Sa Parañaque. Asyana, oo. Sa may tapat ng Baklaran, di ba? So, etong sitwasyon na to at ganyan nangyayari, siguro naman, umaksyon na ang local government Yun. na kausapin yung mga magtatahong dyan, yung mga magbabaklad, na baka naman. Ayun. Di ba? Tsaka yun, lahat ng kumpanya dito sa Metro Manila, gumawa na sila ng kanilang, siguro, pinalakas na kampanya para dito sa mga residual waste na ito. Well, Diba? nakita natin na ngayon lang nangyari uli ang basurang yan. Dati kasi, kaya yung basura umaabot hanggang dito sa may American Embassy. Ayan, nangyari yan. Kaya umaabot dyan at umaabot pa sa Rojas Boulevard pag umalon. Oo. Meron kasing illegal dump site dito sa Cavite City. Pinasara na yan nasa tabi mismo ng dagat. Oo, no? tama, napuntahan ko yan So, Oo. pinasara po ng inyong lingkod yan Oo. na ang mayor naman po, kumilos ka agad at ginawa po itong park. Kaya gumanda na ngayon. No? Hindi ko na napuntahan yun nung ginawa ng park. So, wala na ngayon yan. Ang pinagtataka po natin, bakit dumami na naman ng ganyan yung basura? Saan galing? Oo, na galing po yan. Dahil nakita natin ang puti naman talaga, dito po sa mga tahungan. Hindi ba pwedeng gamitin nyo, no? Yung, kasi sinasabi dyan, nung isang araw, tinalaki din natin, Nelson, yung mandamo sa Supreme Court, Di ba? Na mahigpit ang Supreme Court na ma-implement ang pangangalaga ng Manila Bay natin. Kung mga ahensya ng gobyerno na hindi tutupad dyan, may dapat maipakulong ng Korte Suprema. Well, matagal na yan. Dapat na talagang nagawa yan noon pa. Pero sad to say nga, sa buhay ng tao, talagang pinaka-last priority yung basura. Nako. Oo, kung Ay, ito, kaya ngayon. nangyayari yung mga ganitong bagay. Ngayon nga, bumabawi na. Sabi nga yan, basurang tinapon mo, babalik din sa'yo. So, makalipas ng ilang panahon pala, Kuya Benny, kung ito hindi natin maayos, uulit at uulit ito. Uulit at uulit ito. Yan. Babalik at babalik tayo sa ating pinagalingan. Pero kung
habang kasi history repeats itself. Oo. So, ahayaan natin ganyan, lilipas, babaon sa limot, uulit, lilipas. Well, siguro, it's about time, kausapin na natin diretso yung taong bayan. Diba? Tulong-tulong na tayo. Gaya nung nangyari nung nakaraang administrasyon na talaga nga ng mga yung whole government approach. Yan. Would you imagine, ha? At nagpakita ng halimbawa talaga gobyerno, Yes, di ba? DNR, DILG, DOT, DPWH, Oo. lahat sabay-sabay kumilos para solusyonan yung Manila Bay issue na yan. Pero doon sa binasa mong batas, Nelson, lead agency ay ang DNR. DNR, ang lead yes. agency dito sa problemang ito. Ito yung basura nakikita natin, ha? Iba pa yung basurang wastewater, ha? Yung hindi natin iba nakikita. pa yun. Iba pa yun. Yan, muntik malapit na rin po sa mabog yan. Di ba? Oo. Kumbaga, ang nangyayari kasi sa atin sa problema ngayon sa basura is, habang hindi sumasabog, hindi natin pinapansin. Hindi na-aksyonan. Kasi ito, kitang-kita mo yung basura, tuni-tonelada eh. Sa huling bilang, ilang tonelada na yung nahakot doon sa basura na yon. Ang tindi. Ay, nako. Dati nung dyan sa may US Embassy, ha? Oo. Nung panahon pa nung mga 3-4 na, mga 2 dekadang nakalipas, umaabot sa 50 truck ng basura. 50 truck, mantakin mo yan. Ano? Ang kinukuha dyan. O sabihin mo na lang sa kada isang truck, 2 tonelada na lang. Di 100 tonelada yan. Di ba? Ng basura. At ang 1 tonelada, 1,000 kilo, di 1,000 kilo pala ng basura yan. Oo, so grabe. Di ba? So, nung nagkaroon dyan ng Dolomite Beach, abay, hindi na umabot ng ganun. Dahil nga naman nalilinis na kamay-kamay na ng tao. Oo. Hindi nagaya noon na talagang kailangan pa ng yung backhoe. Oo. Nakita nyo, may backhoe pa, oh. At saka yung amoy, yung baho. Oo. Ngayon, at least Ngayon, wala na. Hindi na masangsanggaano ang beach. Ay, nako, pinakamabuti maglakbay muna tayo, no ha? Sa pamamagitan po ng mga sakyang pandagat, kaya po ng barko, roro, ferry, iba pa. Panoorin niyo po ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan.
Mga kapatid, mga barangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa always panalo. Yan po, ako, green na green. Pure gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At meron pong Pure Gold mobile app, ha? Kaya doon sa mga ayaw pong lumabas, ay pwede hong mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold Mobile. Kapag cancer ang kalaban, bawat araw ay isang laban. Pero sa gitna ng takot at pangamba, may isang bagay na hindi dapat mawala. Hope o pag-asa. Tuklasin natin ang mga bagong treatment options na magbibigay ng panibagong pag-asa sa buhay, hatid po ng Guangzhou Modern Cancer Hospital. Panoorin po natin ito. Guangzhou Modern Cancer Hospital, accredited by JCI, 18 cutting-edge minimally invasive technologies for precise treatment and faster recovery. We have helped thousands of patients successfully fight cancer. For inquiries, call the following contact numbers: 8633-8599, 0962-838-9559, 0995-518-4836, or visit www.asiancancer.com and Modern Cancer Hospital, Guangzhou, Philippines Facebook page, or email gcmch.ph@gmail.com. Nako, Nelson, Kuya Benny, ano ba nangyayari sa mga eskwelahan natin ngayon? Ang eskwelahan pa naman, ang sinasabi dapat isa sa pinakalugar na safe. Ano? Hindi, Safe kasi sa may- mga mag-aaral, May sa mga, estudyante. may mga teacher kasing nagtuturo ng para paano maging walang modo. Kaya ganyan na nangyayari. Yuse Claire, ikaw ba yan? Ay, hindi ko naman sinabing lahat. Ilan lang. Ikaw ba yan? Tsaka, hindi dyan sa, wala kinalaman niya sa eskwelahan yung sinasabi ko. Ganun ba? Hindi, pero... Ay, nako. Tapos Ano ba bago? Kanina, meron na naman daw. Nako, nagkabiglaan na naman. Akala isang eskwelahan din sa Zamboanga. Sambuanga uli! Zamboanga na naman. May nakita kasing bata na may daladalang barel. Naku po! Nako. Ito po, kunin nyo alamin natin ng detalye. May dalang baril? May dala pong barel sa loob mismo ng eskwelahan. Paano nakakapasok yung mga yan? dapat Kitang-kita may- nila, kaya na-alarma ang lahat Dapat may Well, nakabantay. alam mo, hindi lang ngayon nangyari yan, no? Well, itong taong to, isang malapit pa sa akin. Oh. Ganun. Na kung saan dito sa may Antipolo Rizal, no? Hindi na ano to, hindi na na balita. Oo. Hindi na Wala pang balita. social media siguro yes, yan, no? wala pa. Oo. Na yung janitor, may ibinigay na bag doon sa bata. At Okay. pinasa ng bata yung knapsack. So, alam naman natin, knapsack, dalawang strap yan. tama. Yung isang strap, ginano niya rito, naglakad siya. Okay. Bumigay yung strap. Nalaglag. Pre-accident Oo. Hinabol niya yung bag, pababa. Oo. Ang laman pala ng bag, sumpak. Sabog yung mukha ng bata. So, Yung kundi homemade shotgun. yes, elementary yung bata, 13 years old. Grabe. Matagal na yan, nung panahon. Matagal na siguro, mahigit isang dekada na nakalipas, no? So, talagang merong mga ganitong sitwasyon. Pero yung school, public school, Oho. so ang tanong, nalalagay ba sa bingit ng kamatayan ng ating mga anak kung sa public school mag-aaral? Hindi ito At kung doon naman, sa private school, sa private to eh. tiyak bang ligtas ang ating mga anak Hindi nga, dahil private yan, may security guard dyan, merong mga high-tech dyan, naka-CCTV yan. Lalo ito, Ateneo ito Ateneo to, hindi yes. ito basta eskwelahang Pakahirap pang-mura-mura. pumasok dyan eh. Oo. Ang mga nag-aaral, kita mo, may-ari ng mall, anak ng vice mayor, Oo, anak ng totoo. mayor. Dapat talaga, mahigpit. Well, masasabi mo na yung bata matalino pa, Tao nga. no? At ang ama ay nasa gobyerno at na may pwesto sa gobyerno. Tama. Well, ano ba? Bakit ganito ang sitwasyon? Dapat na bang magkaroon tayo ng subject na para pagtutuunan naman yung pansin, yung hinaing ng ating mga kabataan? Nako. Diba? Saglit lang, Kuya Bian. Pakinggan mo natin ito. Ito na yung follow-up ni Mar Gabriel. Ayun, pellet gun pala yung dala-dala. Nakumpiska ho ng pulis yung dalang pellet gun ng isang estudyante. Diyan din po naman sa
Sambuanga, Sibugay naman pala ito. Ay, malayo-layo ito. Nakakapagano din yan. Magpapanik din yung mga estudyante. Hindi, yung pellet gun, bumabaon din sa balat yan, ha? Oh, masakit yan. Masakit yan. Oo. Si Mar Gabriel. Mar, ano ba talaga nangyari? Pakibalita mo nga. Yes, Jen, Nelson, pasado alas 8 ng umaga kanina nang mapasugod nga dyan sa Francisco Ramos National High School sa Kabasalan sa Zamboanga, Sibugay yung mga magulang ng ilang mga estudyante. Yan ay matapos mapaulat na isang estudyante yung nagbitbit ng baril sa loob ng kanilang paaralan at nagbiro doon sa kanyang mga kaklase. Agad namang rumesponde yung mga tauhan ng Kabasalan Municipal Police Station at inabutan nila itong isang grade 10 student doon sa loob ng principal's office na kinakausap na nung kanyang mga guro. Ayon dito sa Chief of Police ng Kabasalan Police Station na si Police Major Christopher Singson, nang puntahan nila yung bata nanginginig ito at nang tanungin kung para saan yung dala niyang baril, ang sabi isa lang daw yung pellet gun na gagamitin daw dun sa kanilang role-playing activity sa kanilang eskwelahan. Na i-turn over na yung baril sa pulisya at kinumpirma nga nila na isa yung pellet gun. Plano rin ng otoridad na muling kausapin yung bata at yung kanyang mga magulang. Agad naman na napakalma yung sitwasyon doon sa paaralan at itinuloy din yung klase kanina. Sa Zamboanga City naman, mabilis din na nai-report dyan sa pulisya itong mga post ng may pagbabanta sa isang universidad dito sa Zamboanga City. Ayon kay DILG Secretary John B. Crimulya, pinaigting na nila yung pagbabantay sa ganitong mga klaseng post kasabay nung panawagan nila sa mga magulang na bantayang mabuti yung kanilang mga anak. Itinutulak din ni Rimulya yung pagpapatupad ng total ban doon sa online game na Roblox na konektado raw sa dark web. Nakikipag-ugnayan na rin siya sa Kongreso para magpasa ng isang mas higpit na gun control law dito nga sa bansa. Kanina umaga dyan, bumisita rin dito sa Ateneo de Zamboanga University si Cabinet Secretary Benhur Abalos para magpabot naman ng pakikiramay at simpatsya sa mga biktima ng insidente. Bagaman hinihintay pa nila yung resulta ng investigasyon, naniniwala ang kalihim na panahon na para magkaroon ng mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng social media, lalo na sa mga minor de edad. Jen. Alam mo, dapat siguro, Mar, kung meron mga drama, project, siguro iwasan na ng mga eskwelahan na gagamit pa ng replika ng baril. No? Ano mang may kinalaman sa baril. Kasi sabi ata gagamitin nata sa ano, no? Sa play nila yung baril-barilan, di ba? Mar? Yes, Jed, yun ang paliwanag ng grade 10 student na gagamitin doon sa kanilang role-playing activity. No? Actually, ang sinasabi kasi, base doon sa report na nakarating sa pulisya, nagbiro pa raw kasi yung bata doon sa kanyang mga kaklase, kaya nagdulot yan ng pagka-alarma sa kanyang mga kapwa estudyante. Ayun. So yun pala. Panic, Mukhang nauuso ito ngayon, no? Kasi ano pa lang yun yung sa Ateneo de Zamboanga Kaya talagang magpapanig yung mga bata. Nako po. Pati magulang. Ayun, Sa school, nagpuntahan lahat sa eskwela. Talagang papanig ka doon. Ano? Pero dyan naman sa Zamboanga City, anong latest, Mar? Pinabalik na ba sa klase yung mga estudyante? Well, kanina sa pagbisita dito ni Secretary John V. Crimulya, ang sinasabi niya ay sa Lunes daw ay maaaring ibalik na sa normal yung klase dito sa universidad, no? At sa lalong madaling panahon, ilalabas na rin daw nila yung resulta ng isinagawa nilang investigasyon dito sa insidente. At initially, base doon sa pagsusuri sa cellphone ng shooter, ang lumalabas dyan, wala naman daw kakaiba dun sa mga group chat o dun sa mga application dun sa cellphone ng bata. Kaya isa sa mga malaking posibilidad na tinitingnan nila ay yung impluensya nga ng online game na Roblox. Yan. Ayun. Salamat, Mar Gabriel. Dyan po sa Zamboanga City. Alam mo, maidagdag ko lang dito, no, Jen, sa sitwasyon na ito. Alam nyo sa bansang China, since wala silang tiwala, no? Baka maparatangan tayong pro-China, Kuya Benny, ha? Wala silang tiwala sa Facebook. Okay? Wala silang Facebook. Wala. Binawal nila yan. Binawal nila. Ngayon, bakit tayo
yung mga sites o yung mga games na ganyang alam natin na magdudulot ng kapahamakan Oo. sa ating mga mamamayan, bakit hindi natin mapigilan? Di ba? Yun na nga. Bakit doon sa China kaya, dito hindi? Hindi, kailangan talaga Oo. dyan, ano? Medyo, So, ewan ko, una na implementation yan, ng no? batas. Isa na Oo. yan, pagkarating sa internet. Pangalawa naman, yun naman sa usapin, tungkol naman dito sa bullying. Yan. No? Pansinin nyo, na karamihan ng bullying na nangyayari sa eskwelahan, hindi talaga nakararating sa kinaukulan. Sa teacher, sa principal, sa disciplinarian. Bakit? Kasi nga naman, pag nagsumbong, sabi sumbongero ka. Ay, tsak yun. Lalo kang ibubuli. Lalo kang Oo. ibubuli. Pagka hindi ka naman nagsumbong, abay talaga nga namang para bang nag-iisa ka sa mundong ibabaw at wala kang kakampi. Nako. Hindi mo naman pwede sumbong sa iyong mga magulang dahil pagkarating ng iyong mga magulang sa eskwela at nakapagsumbong, pag alis, bubulihin ka na naman. Nako, tsak yun. So, these are the things na kailangan pong lilayman ng pagtingin ng ating pong DepEd para once and for all, malaman natin kung paano masusolusyonan ang mga walang kasaysay-saysay na pagkamatay ng mga estudyante. Totoo. Di ba? Ay. Alam nyo, sayang. Sayang yung kinabukasan ng mga yan. At hindi natin naagapan yung mga problemang ito na noong pa, bata pa ang inyong lingkod, baka nga wala pa tayo sa mundong ibabaw. Oo. Talagang problema na itong bullying na ito. Totoo. Ngayon lang kasi, nagkaroon ng online, no? Ay, nako. Anyway, isa pa. Report pa raw, Nelson. Ito po naman ay kaugnay ng pag-atras, pagbaligtad o kung ano-ano pang tawag ni Orly Gutesa sa kanyang naunang mga sinumpaan. Ang sabi ng ombudsman, Oh. expected na yan eh. Ha? Ganon. Expected na, pero meron pa kaming ibang testigo. Report mula kay TJ Mendoza. TJ! Jen and Nelson, tinawag ni Classic Pressure ng Office of the Ombudsman ang recantation o yung pagbaliktad ng mga testigo sa mga high-profile cases. Pahayag yan ng Ombudsman kasunod ng mga ulat na nagrecant na rin sa kanyang pahayag ang dating security aide ni dating Ako Bicol Party List Representative Elisaudi Saldico na si Orly Gutesa. Si Gutesa ang isa sa mga unang testigo laban kay dating Speaker Martin Romualdez at sinabing nag-deliver umano ito ng tinawag niyang mali-maletang pera o yung mali-maletang basura na para sa matataas na opisyal ng gobyerno. Pero ang naging testimonya ni Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee noon, ang naging una at huling paglabas nito sa publiko. Ani Ombudsman, hindi umiikot sa iisa o iilan lang ang witnesses ng investigasyon ng maanomaliang flood control projects. May inihahanda pa raw sila o may inihanda na raw sila na 28 pa na testigo na handa raw magbigay ng direkta at material na kaalaman ukol dun sa mga naging transaksyon ni dating Speaker Martin Romualdez. Dagdag ng Ombudsman, mga tao uniformado raw at aktibo sa serbisyo ang 28. Sa ngayon ay kinumpirma rin ng kampo naman ni dating Speaker Martin Romualdez na nakapaghain na sila ng supplemental affidavit dito sa Office of the Ombudsman. Yan muna ang latest mula rito sa tanggapan ng Ombudsman. Balik sa inyo. Pero TJ, kung may testigo ang Ombudsman ng mga bago, kasi dun sa bagong press con dyan, sinabi mga uniform na eh. Active ba? Active. Active, uniform personnel? Active yung mga testigo, ha? Ganon. Laban kay Speaker. Tama, di ba, TJ? Tama, no? Jen and Nelson, yun yung binigay nila sa ating bayag na meron pang 28 na mga active personnel, uniform personnel, ang handa raw magbigay ng testigo at mag-corroborate sa mga ebidensya laban nga kay dating Speaker Martin Romualdez. Yun. Ang problema dyan, ang sabi naman ng abogado ni Speaker, meron din silang testigo, mga 20 rin yata eh. Ha? Na mga, 20 testigo naman. mga driver naman dati ni Saltico. So parang lumalabas ni Jay, no? Parang paramihan na testigo ito. Tama, no? Yung naging press conference na kanina, meron din silang binanggit yung kampo ni dating Speaker Romualdez na meron silang inihahanda na marami rin yung bilang ng mga testigo nila. Ganon din yung ombudsman na meron ding inihahanda naman. So ngayon ay
magiging labanan na lang ito ng credibility at kung sino ba talaga yung ilalabas nilang mga testigo para nga mabuo na yung pinakahihintay nga ng mga kababayan natin na inihahandang kaso laban dun sa itinuturo na mastermind nga nitong Manumalyang Flood Control Projects. Kaya magiging problema dyan, kailan ipapile yung kaso, di ba? Hindi, pero maganda yan na talagang dumami ang testigo para lumabas na lahat ng totoo. Di ba? Hindi, baka kung dumami, baka lalong gumulo. Di Ay, kaya? tsaka ba't tatagal? Baka tumagal. Baka siguro dapat kasuhan na natin. Oo. Oo. Kailan daw baka kasuhan, TJ? Hinog na daw eh. Sa ngayon, Jen and Nelson, wala pang specific na timeline. Pero ito yun, bibigyan natin kayo ng gist, kapag pinayagan yung motion for extension nitong kampo ni dating Speaker Martin Romualdez, ay mayroon pa tayo 1 month. Dahil pagkatanggap nila noon ay magre-reply ang prosecution, saka meron na siyang itapatan na for resolution. Pero kung hindi na papayagan ng ombudsman na mag-extend yung kampo nitong si dating Speaker Romualdez, ay mas mapapabilis yung pagsasagawa nga ng resolusyon. Sige, salamat na marami. TJ Mendoza mula po sa Ombudsman. Ay, balikan ko lang pala yung sa bata, yung sa Namarel. Yun pala ay anak ng Zamboanga Port Enforcement and Security Services Commander, si Lieutenant Lars Jalani. Ayun, na ito pala yung tatay ng bata. At agad naman, na umaksyon daw po ang Bureau of Customs at sinasabi, wala namang kinalaman ng ESS Zamboanga Chief sa nangyaring insidente. At yun nga, ang matindi kasi ni live stream pa, Ang relief order daw po ay para matiyak ang patas na investigasyon hinggil sa posibleng naging kapabayaan itong si Jalani sa paghawak ng inisyo sa kanyang service weapon. Service weapon pala ng BOC talaga yon, naka-assign sa kanya, At sinubukan pa palang tawagan ni Commissioner Nepomuceno itong tatay, pero hindi daw po ito sumasagot sa kanyang mga tawag. Yun. Ayun. Na-relieve muna siya para na sa ganun ay wag daw po ma-impluwensya ng anumang gagawing investigasyon laban dito sa pangyari ito. Pero wala na rin magagawa sapagkat yung anak niya mismo pala patay din, At nailibing din kaagad pagdating ng hapon nung naganap ang krimen. Yes. Yan. Ayun. Ano pa ba ang mga mainit na issue natin? So, si Gutesa ngayon, wala pang nakakatukoy kung saan siya naroon, Na-interview lang ata siya. Kasi noong nakala natin, bigla siyang nawala Ayun. Ngayon, abangan natin kung ano ho talaga ang mangyayari. Kasi wala pa sa talagang proper investigation na humarap siya. Sa Senado o saan pa man. Ang Senado naman, wala na atang balak-balikan ang investigasyon ng flood control kung ang sangkot ay itong si Gutesa at saka yung Marines, dating mga taon sundalo. Sa ombudsman na raw, Ayun. ang bahala dyan. Pero matatandaan ho natin, mga babayan, na bago pa lumutang at sinabing nagre-recant ng testimonya itong si Orly Gutesa, ay kumalat na rin sa social media ang isang video kung saan ay kausap niya ang kanyang misis. At doon ay sinasabi na siya nga ay pinapipirma sa isang affidavit na kung saan ay binabawi niya yung una niya mga sinabi. Yun. Ito po ay matagal na, mga ilang buwan ang nakakaraan. Kaya hindi na rin bago yung pagbaligtad niya. Actually, ina-expect nila yung matagal na Oo. Parang tumiming lang yata ngayon Oo. Dahil sa nagpapal nga ng mga counter affidavit, sumasagot na sa kaso. Ayun. Kaya po, hindi na nagulat ang iba tungkol dito sa pagbaligtad na yan ni Orly Gutesa. Ayun. Ang nakapagtataka lang, noong kumalat yung video na yon, hindi naman ibinalita Jen. Hindi. Social media lang yun Doon lang kumalat social media. Na noon ay pinipilit siya, di ba? Pinipressure siya na bawiin yung kanyang mga naunang testimonya. Yan. At mukhang hinintay lang na lumamig yung usapin na yon para magmukha talagang kusang loob siya bumaligtad Pero actually, hindi man ho natin talaga alam kung sino nagsasabi ng totoo, mahirap manghusga Sa ngayon, ay hindi natin alam kung talaga bang siya'y napilitan
pinilit na magsabi ng totoo noon o magsabi ng kasinungalingan o ngayon siya pinipilit? Malalaman ho natin yan. Ha? Yan. Sa dako paroon pa ng kwentong itong Matagal pa pinamagatang ako ang testigo. Laban kayo. Akala ko, ano ngayon? Ako, ang batas. Ay, speaking of ngayon palang araw, naalala niyo ba? Kayo ba'y tagahanga ni Fernando po? Benny, Nelson? Oo naman, FPJ. Oh, Ako si kapag puno na ang salop Bayani Fernando ako Hindi na ba artista yung Bayani Fernando Ay, hindi ba? Bayani yung Bayani yun. At saka si Bayani Casimiro. So ito, Fernando po Jr. Yes. Bakit? Kaya ko naman Birthday ba niya ngayon? Birthday pala sa araw na ito. August 20? Oo. Sigurado ka? Yes. Hindi nga, kasi... Dati kasi kaya ko naman naalala, kasi tayo nung bata, si Fernando po lang nakaka-influensya sa atin. Nung tayo nagbabaril-barilan bakit? Di ba? Pati birthday, natandaan mo? Ay, nakita ko sa mga post ngayon sa social media. Ako dati, ang baril ko, Thompson Kapag may hawak ako, nakikipagbaril-barilan ako. Kasi yung Thompson, umuubos ng hapon, isang truck ng hapon yun Oo. Di ba? Wala nang reload. Wala reload. Anong reload? Oo. Tsaka nakita mo yung suntok na mas matulim pa sa bala. Ayun, yung ganun katindi, di ba? Yun ang mga kasigatan. August 20 nga. Nakita mo, sabi ko sa At iyo. siya ay 87th birth anniversary ngayon. 87, 1939 siya pinanganak Yan. Yun kaya ko lang naman naisip. Kasi sabi nila, naka-influensya ng ganito, yung mga napapanood sa social media, etc. Tayo nung bata, panay din ng barilan Oo. Di ba, ng mga palabas Alam mo, maganda nga yung minsan na ilalabas mo pa yung ano mo no? Yung gusto mo. Kesa dun sa dumating pa noon, sa gustuhan mong mamaril, totoong baril na yung hawak. Yun na nga. Kasi kung bata ka pa, di ba? Barilan lang. Noon pa, di ba, yung baril nga noon, pwedeng isang baril. Pag baril mo, igaganon mo lang yung balisong, di ba? Oo. Dalawa tatama. Dito lapid naman yun. Dito lapid ba Dito yun? lapid Oo, naman si Lito Lapid yun. Di ba? Leong Guerrero yata yun. Ewan ko lang kung sa mga kasing edaran natin ay merong hindi naglaro ng baril-barilan nung bata pa, no? Hindi, sa amin kasi dati manika nila. Tsaka Chinese garter. Chinese garter kami Chinese garter. Jackstone. Pero, Jen, kahit na naglaro tayo ng mga baril-barilan, hindi naman tayo naging violent. Hindi. Walang ganon. So, palagay ko, hindi naman talaga sa laro yan. Hindi Baka may iba pa. Tsaka yung Lito Lapid dati, pag hagis mo ng baril na gano'n, sinasalo. Yun ang ginagawa ko dati. Yun, yung baril-baril. Hagis mo sa taas, tapos susut dito sa, Tapos ikakasamo ro sa pantalon mo. Ngayon, pag medyo malutong yung pantalon mo, pagkasamo, punit yung pantalon mo. Pahak yung pantalon mo. Yun lang ang na-implementan sa atin, pero yung para tayo ay makuha ng totoong baril, mamamaril sa eskwela. Walang ganun. Hindi, iba kasi yung iba kasi yung mga computer games ngayon. Talagang karumal-dumal, talagang parang totoo na yung ginagawa mo Bakit naman naglaro din naman ako ng computer nung araw, di ba? Yung Game & Watch, yung sinasalo ni Papa yung si Olive na bumabagsak. At saka Pero may nalalaglag iba ng mga nga ngayon martilyo. Parang totoo na. Oo, parang totoo na talaga yung barilan ngayon At saka ngayon kasi, yun daw, pag pumasok ka sa chat group niya, yung Roblox, uutusan ka nung kung ano-ano daw. Yes, parang nagkakaroon kayo ng Samahan. Samahan tapos yung kulto, parang ganun yung dating. na ano ka na brainwash ka na. Naggumawa ng mission. Tama. Yun ang wala sa atin nung araw. Wala, yun ang wala. Kundi kasi... Ang mission lang noon is kailangan Umuwi ka ng bahay. mauna ka umuwi ng bahay bago yung nanay mo. Kung hindi, may palo ka, gulpi ka. Pag sumutsot na yung tatay mo at nanay, takbuhan na ngayon Takbo na. Yun lang ang mission mo. Di ba? Pag nagkamali ka noon, pinakamahinang abot mo latay. Nako po. Yun ang maganda nung sasabihin araw. pa ng nanay mo, ano gusto mo? First degree o third degree? Alam mo na yun. Yun ang maganda nung araw, napapalo ang mga bata. Lalo na pag may pinahanap sa'yo, makikita mo. Di ba? Pag hindi mo yung nakita. Palo ka sa akin. Ay, nako. Bati mo na tayo. Sige. Happy birthday daw po kay Janine Pay Balahadja. Oy. 26th birthday. Happy birthday. Ang pagbate ay mula sa kanyang mahal na asawa, si ka Enrique
balaha dyan ng Mamburao. Yeah. Occidental. Sabi naman ni Aida Flora, hindi na po yata matututo ang mga kababayan natin na magtapon ng basura sa mga tabang tapunan. Watching from Guam with Lion, Past District Governor Loy Kabuhat, Maligan of Guam Harmony Lions Club. Yan. At kasama pa rin dito at nanonood din si Ma'am Minerva Season. Wow. Kasama si Hilda Tapongot at Susan Tan. Yan, mga miyembro ng Lions International yan. Yes. Kahapon ito yung pagbati, nakalimutan ko. Ha? Pakibati daw po si Kapitan Maningko ng Barangay Commonwealth. Happy birthday po. Birthday pala kahapon. Belated happy birthday po. Ano ha? Pasensya na kayo, Kap Maningko. Binigay sa akin itong papel, nakalimutan ko eh. Pero ganun pa man. Habol yan, habol. O ganun pa man, kung may handa po kayo ngayong kahapon, pwede pa rin naman makarating dito sa amin. Ano? Kami naman hindi naman ho kami masela. Ay, kami pa ba? Kahit na yung pangat, kinakain po namin. Alam mo yung pangat? Pangatlong inom. Yun! Pagbati po mula kay Investigador Ferdi De Jesus. Yan. Kapitan Maningko, happy birthday po sa inyo. Ha? Yan, Ninyo Ambray, salamat din sa iyong panonood. Yan. Binabati naman tayo ng Cabrera family and Flores family. Yan. Mula kay Madam Analisa Pecho. Yan. Pakibati daw po ang Ate Army Mabasa de la Cruz. Ano pala, si Ka Julio de la Cruz. May bahay pala niya ang Ate Army Mabasa de la Cruz. Ano ha? Tagapangasiwa daw po, Ka Julio de la Cruz. Maraming salamat po. Ayan. Ito, inaanak ko na kumari ko. Aba. Nakarinig ka na ng ganon? Aba, o nga, no? Si Past District Governor Rose Peña. Sinabi niya, it's my pleasure to watch Saganang Mamamayan. Yan. Yun salamat. Si Ate Joby Cañete ng Cagayan de Oro, masugid daw po taga-subaybay ng Saganang Mamamayan. Salamat po ng marami, Kuya Richel Sanchez. Ano ha? Yan. Ayun. Binabati rin natin si Diosel Huacalya ng 13 Martires na ikakasal na daw siya sa susunod na taon. Ganun. Congratulations. ha? Congratulations. Happy wedding. Ano, ha? Kukunin ka daw ninang at nino. Yun. si Attorney Gilbert Ordoña ng Customs Anti-Illegal Drugs Task Force nanonood pala sa atin. Attorney Gilbert, magandang hapon po sa inyo ha. Meron daw silang malaking huli. Big fish yan, big fish. Big fish. Hindi yan gurami, ha? Hindi, ang halaga daw ay 292 million worth. Yun. Ang laki. Sa MICP kayo ng umaga. Sige, Yun. tugan natin Ano ang yan? balita Droga ito. yan, droga. Droga. Druga. Nakadeklara daw pong talc stone mula sa Afghanistan. At nung na-check, ay puro ho pala shabu. Nagkakahalaga daw po ng 292 million 400,000 pesos. Yun. Ito, may mga pictures pa. Bukas, ipadadala natin ito. Wayne Pakikita Jasper natin. Concha, salamat din sa panonood. No, kasama rin natin sa Lions Club to. Yeah. Shout out Francis Orsine, Carlo at Paulo Paracad, Junel Kaliwag, Apollo Reyes, Edsel Bellena at si Don Uro. Mula kay Brian Monday. At batiin na rin natin ang Pangulo ng National Press Club, Ma'am Mina Navarro. Oy, Ate Mina, kamusta na? Yan, Napakabait niya si Ate Mina. Na tumawag sa akin, hindi niya alam na tayo'y naka-air ngayon. Ayan. Kamusta mo kami, ha? Yes. Pabati po kay Kuya Kanolan Ularte. Happy birthday po sa araw na ito. Happy birthday sa inyo kay Kanolan. Diyan po sa bahagi ng La Union. Binabati po kayo ng Kafel at Kamira Valen. Norbing Del Rosario sa dorm Norbing. 6 and 7. Yan. Happy birthday. Wala pala. Happy viewing. Happy viewing. Hanggang alas 6 pa po tayo, ha? Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Ay, 100% all natural and organic with 80 powerful ingredients, different fruits, herbs, and vegetables that is diversified together to create a dynamic liquid supplement that's help your body get the nutrition it needs to remain healthy. King's Herbal Plus, locally manufactured product. May kumpletong nutrisyon, kapartner sa araw-araw na sigla at proteksyon. King's Herbal Plus,
balik lakas, balik sigla, araw-araw. Ay, ang sarap yan. Kailangan magpalakas tayo niyan. Mapait, pero kailangan mo talaga niyan. Ha? Para lumakas tayo araw-araw. Hindi mukhang masarap, ha? Oo, alam mo ba, Kuya Benny, na merong bagong nakikitang solusyon ng pamahalaan para maibsan ang mga pagba sa mga susunod na panahon. Iyon. Oo, eto na. Matagal na yan. Oo, at ito ay sabihin na nating pwede nga tawagin itong flood control project eh. Pero hindi ito katulad nung iniisip natin na, di ba, pag flood control lang, papasok sa atin yung mga pader na malalaki. Kukontrolin lang para kung saan padadalawin. Yun. Para, kumbaga, kaysa magbaha rito sa bahay namin, tuturo ko sa bahay niya yung baha. Ililipat sa ibang bayan. Pero ngayon, Kuya Benny, isinusulong ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga subterranean catchment basin o underground water impounding facility. Kung saan, halimbawa, bumaha, sa ngayon, walang mapuntahan yung baha eh. Kaya pumupunta sa mga bahay, pumupunta sa kalsada. Pero sa pamamagitan nitong water impounding facility, pag bumuhos ang malakas na ulan, lulubog lang yung tubig. Yun. Ganun dapat, di ba? Oo. Alam mo ba? Hindi lulubog yung mga kotse at bahay. Yung tubig ang lulubog doon sa lupa. Oo. At Yun bukod naman talaga dyan, dapat. siyempre, para pumunta yung tubig doon, dapat may mga pumping stations. Kasi ang ngayon, Kuya Benny, di ba, may pumping stations ka. Ang problema, pumping. Hihigupin mo yung tubig dito, ilalagay mo lang doon sa kabila. So sa inyo, walang tubig, sa kabila may baha. Yun ang naging problema. Para ho magkaroon ng solusyon at hindi magkaganyan, na nililipat lang natin yung tubig, gagawin pong model. Ito yung magiging parisan. Itong 22,000 cubic meter na underground retention basin na ngayon po ay nandyan sa Bonifacio Global City. Ang ibig sabihin, existing na ito dyan sa BGC at nakita naman nila na mukhang effective dahil hindi tumataas ang tubig doon. Ito po ay kayang humawak ng tubig ulan habang mataas ang tubig dagat. Ibig sabihin, high tide. So kasi kapag ka high tide, hindi practical na papuntahin mo pa rin yung tubig sa dagat dahil babalik lang yun, di ba? Sa P6 ba yun, di ba? Hindi po pwedeng dalhin yung tubig doon sa may tubig na. Oo. Babalik lang. So, ito yung hahawak. Ito yung Ito mag-hold. yung container. Yes, Ito, yung basin. Yung sinasabi nga noon, Oo. na flood, hindi natin kailangan ng flood control. Oo. Ang kailangan natin, Management. flood container. Yung Water containment. container. Yung water impounding. ha? Water impounding. Dahil nakita naman natin, kapag sira ang gripo mo, ano una mong gagawin? Di ba? Hanap ka ng- Lalagyan mo na ng mga lalagyan ng timba. Oo. Tapos, palanggana. Yun. Pag napuno na lahat, tsaka mo hayaan matapon. Ayun. Wala na eh. Wala Wala na na magagawa. eh. Oo. Pero itong tanong, saan ilalagay itong mga underground impounding sites na ito? Ha? Itong mga catch basin. Kung tawagin. Meron na pong 6 na lugar. Aha. Kaya gusto kita makausap dito kasi expert ka dito eh. No? So ikaw ang magtataya kung ay pwede yan dyan. Tama yan. Ha? 6 na size na po ang napili o nakita na pwedeng paglagyan. Una, hindi kasi ko familiar dito. No? Camp Aguinaldo Golf Course. Pwede. Nakita mo yan? Malaki ba yan? Oh, hindi. Kasi kaya pwede, unang-una, yan ay pag-aari ng Gobyerno. publiko, ng Ayun, gobyerno. at saka Bek Bakante. Talagang malaking lupa yan. At saka walang masyadong apektado. Yes. Oo. Yung mga Yung nag-golf. ilalim lang naman eh. Ayun nga. Hindi oo. naman kabigatan na nag-golf. Ang gagawin pala dito, 10 metro yung lalim. At ang lawak na gagamitin, kalahating ektarya. O ba? Malaki ha? Hihigupin nito ang tubig baha na karaniwang nagpapalubog sa EDSA at sa White Plains. Yan. Sabi mo, okay to, maganda. Ha? Pangalawa, Barangay Kaingin, Bukid, Quezon City. Ito siguro, sa babanda ito, ha? Pwede rin ata. Baka sa gobyerno rin yan. Ito naman ay upstream retention basin. Sasalo ito sa bulusok ng tubig
bago pumasok sa San Juan River. Ayun. Bali, parang ilog yan. Kumbaga, nasa upstream siya. Oo, nasa gagawa na lang siya ng harang na ganyan. Yun. Para nga naman maipon doon yung tubig. At hindi magdire-diretso sa baba. Yes. Maganda nga, no? Pwede. Ito pa. Sa UP Diliman at sa Miriam College grounds. Yung UP Diliman, pwede yun. Kasi malawak yun. Yung, merong nga ano dyan, di ba? Sunken the Garden. Yes, Sunken Garden. Pababa na yun, di ba? Yes. Yung Sunken Garden niya, puro, maraming himala nangyayari dyan. Lalo na sa gabi. Pag may mga naparking na kotse riyan. Kaya, dinamihan na security riyan. Ayun. Yun, okay. Pero, yung sa Miriam, mukhang medyo imposible. Bakit? Pribado yun. Hindi, baka makakausapin. Dahil baka para rin sa kanilang kapakanan na hindi sila... Napakahirap nung kausapin. Bakit naman? Chinese ba? Hindi mamaya kakaintindihan? Hindi, ang pag-aari niya hindi naman yun yan yung nagpresenta. Siyempre may kalayaan. Kaya Sa na sarili bagay. mong Tingnan natin, property mo yan, hindi ko masusunod yan. Benefit of the doubt. Pero tignan natin kung pwede implement dito yung sinasabing batas na ang may-ari ng lupa, ang pag-aari mo ay yung ibabaw ng lupa. Ganun ba? Yes. Yung ilalim, hindi. Yung ilalim, hindi. Kaya pag may nagmina sa ilalim mo, hindi ka pwede magreklamo. Nung napunta ko DNR, nagulat ako eh. Ganun pala? Yes. Grabe. Kaya kapag yung batas na yan ang in-implement, gagamitin mo yun. kapag ginamit mo yan, At saka abay, may posibilidad. Saka yung public welfare siguro. No? Kasi parang din sa mga estudyante pumapasok. Alam ba ako yung may paaralan, may ganung project? Papayag ako para hindi kami bahain, di ba? Ito yung po yung ang ilalagay daw dyan ay pipigilan ang pag-apaw ng tubig patungo sa mabababang komunidad. So doon nga, Ito pa, eskwelahan din. Kuya Benny, palagay ko ito papayag eh. Kasi laging baha rito eh. Saan? UST. Yan yung unang-unang umayaw noon pa eh. Yan yung unang-unang kinausap noon pa. Ayaw pumayag ng mga pare. Taga mo na. Ba, hindi lang natin alam ngayon kung papayag na. Noong nakarang baha kasi, talagang apakalalim ng tubig at pumasok pa hanggang ospital eh. Well, yun na nga. Talagang ganyan ang nangyayari dyan sa lugar na yan dahil mababa talaga, lalo na dyan sa bandang Espanya. Abay, napakababa niyan. Pero yung sinasabi nga natin, noon pa lang, may plano ng ganyan. Matagal na pala ito. Yes, na hindi pinayagan. Pero siguro ngayon, baka naman ma-reconsider. Baka magdalawang isip. Yes, mag-second thought. 10 metrong lalim na cistern sa ilalim ng open grounds, maglalaman ng katumbas na 30 Olympic-size swimming pool. Yung karami nun. Ganun kadami. Napakaraming tubig ang maiipon natin. Ibig sabihin talagang matutuyo yung lugar doon. Hindi na tayo matatakot ngayon na umuulan sa Maynila, nagbabaha, pero doon sa Lamesa Dam, kulang ang tubig. Gaya ngayon, sinasabi rito, hanggang ngayon, kulang ang tubig sa Lamesa Dam. Tama eh. Eto pa, Rizal Memorial Sports Complex. Yan pwede. Dapat noon pa, no? Kasi ito mga government property. Yan yung sinasabi natin eh. Pero meron pa tayo mamaya idadagdag o may kasunod pa ba yan? Ito pa, Bustillos, Sampaloc area, runoff interceptor basin. Yan. Direktang sasalubong sa tubig bago dumalay sa mga drainage. Ganda niyan. Ganda, no? Oo, sana nga matuloy. At kasabay nito, merong 13 na mga karagdagang pumping stations. Ay, di ka ganda. Oo, di ba? Galing. Habang meron kang ganyan. Kung saan yung nagbabaha, pinapump niya, papunta doon sa mga... Yes, sa mga imbakan. Dapat nga pala ganito, ano? Oo. Napakagaling nito. Well, isa pa, sa nakikita natin, noon pa natin sinasabi to, ha? Oo. Mula rito sa may Balintawak Expressway. Ay, laging baha. Di ba? Oo. Balintawak Expressway. Oo. Hanggang sa dulo, hanggang sa Tipilex, hanggang doon sa may papuntang Subic. Oo. Ano ba ginagawa nung gitna ng expressway? Wala, kalsada lang yun eh. Hindi, yung gitna. Wala nga. No, ang naisip ko yan dati, taniman ko na lang ng palay eh. Di, kung yan, Ay, yung malaki, gagawan mo na lang yan ng container na pagkahaba-haba. Sa ilalim. Abay, napakalaking irigasyon yan. Oo, tama. Di ba? Oo, tapos papunta sa mga bukid. Papunta sa mga bukid. Oo nga. Kung ayaw mo naman papunta sa mga bukid, di, papunta sa mga... Sa bahay mo. Sa water, yung sa mga processing, dam. di ba? Oo, pwede. Ilang galon yan? Oo. Di ba? So these are the, yung idle na lugar
na sana'y napapakinabangan natin at makapagliligtas sa atin. Oo. Pero alam mo, Lalo na dyan sa expressway, bumabaha na. Ha? Diba? Dyan sa may Paso de Blas. Ang tubig dyan Valenzuela, diba? doon sa Genti. Apakataas, diba? Yes, oo. So dapat talaga meron dyang ganito din. Tignan mo ginawang flood control dyan. Oo. Ha? Ano bang ginawa dyan? Nilagyan ng harang yung sa parteng Valenzuela. Oo. Yung parte rin sa baba, hindi ginawa. So, Hindi ka doon, di pasok pa rin. Oo nga. Di ba? Oo. Pero isa pang malaking problema, ha? Aha. Ang walang linaw na laging binabaha, yung Bicol. Sa Bicol. Oo, dapat yan. Makarinig din tayo, nagagawa rin ng ganito. Nagtataka ako. Paano mawawalan ng magandang flood control sa Bicol? Taga dyan si Saldico. Di ba nasa kanya lahat ng project? Yun na nga eh. Meron pa siyang construction. Oo. Kaya yan, kailangan itanong natin kay Joel D. tsaka Pauline D. na taga riyan. Nagbabaha pa rin ba Sa doon? Legazpi. Oo. Ganun ba? Kasi dyan sa Bicol, kailangan ito. Sa bagay. Oo, kung saan talaga yung binabaha, kailangan gumawa na ng gumawa nito. At saka bukod dyan, yung patubig no? Magandang patubig yan. Yung Maganda, naipon mo yes. no? Would you imagine, yung sitwasyon na lang natin ngayon, na tayo'y ilang araw tayong binaha sa Maynila, ilang araw yung kalbaryo natin. Problema. Pero ang balita ngayong araw, water level sa Lamesa Dam nananatiling mababa sa overflow status. Would you imagine that? Di ba? So, bakit? Kasi hindi natin na ituturo sa tamang daan yung tubig. Yun nga. Oo, Ginagawa, yung tubig, nagiging problema. Oo. Sa halip na yung tubig, ay naging solusyon. Yes. Sa halip na yung tubig, mapakinabangan. Oo. Nangyayari, yung pa nagiging salot. Ayun nga. Oo. Tapos pag nalunod, kasalanan ng... Gobyerno, siyempre. na naman, di ba? Kaya siguro naman kailangan tayo bilang mamamayan, kilos-kilos din kapag may time. Ay, pinagtataka ko lang, Kuya Benny, bakit kailangan nating maghintay na magreklamo na yung mga kababayan natin dahil sa mga pagbahang ito bago natin. Kung babalikan mo yung mga pagkakataon, mga panahon, Ang tagal na nangyayari lagi ito naman tayong binabahang ganito, di ba? Oo. Oo. Hindi, ito nga yun ang sinasabi. Alam mo yung salitang resilient? Oo. Di ba? Oo. Ano ibig sabihin na resilient? Hindi, kayang-kaya. Ano Oo. sa Tagalog? Ano yan? Matiisin. Yung kumbaga matatag. Oo. Matatag. Hindi basta-basta. No? Kaya natin lahat. Matatag. So sa madaling salita, Bahala kayo. magtyaga na lang tayo, ganon. Naging ganun Oo nga. Ganon na lang, tiisin na lang natin yan. Pero ako, Kuya Benny, dapat sa ating mga Pilipino, regardless kung sino yung namumuno, regardless kung sino ang administrasyon, kasi baka sabihin nila, nako May politika na naman. Pagka hinaluan na kasi natin ng politika at ng biases na, hindi, ganito ang ano ko, hindi, ako parang sa ganito, wala na tayong pupuntahan, di ba? Halimbawa, sinimulan ngayon, ang mga project na ito, natural, hindi yan matatapos ngayon So, tatawid dyan sa susunod na administrasyon. Yes. So, huwag na kayo mag-agawan ng credit, di ba? Hayaan muna nating... Pagtulong-tulungan na natin. Oo. Di ba? Oo. Basta't ang bibilangin natin, ilang buhay na iligtas ko. Ha? Ayun. Yun ang pag-uusapan na natin dito. Hindi yung, alam mo, nung ako, wala nang matay na ganyan. Ngayon, tignan mo, dami na matay. Sisiyan, turuan na turuan. Napanahon namin, wala problema. Ngayon, may problema. Huwag wala nang ganun dapat. Yes, dapat kasi ang ating diskarte, yung para sa kinabukasan ng ating mga anak, Yes. ng ating mga apo, at mga kaapo-apuhan pa. Would you imagine, nung bata pa tayo, ito na problema natin? Oo, tama. Hanggang ngayon yung pa rin. Di ba? Hanap naman tayong bagong problema. Oo. Pero hindi one thing na kinaganda, nung unang panahon, makita mo pag umulan na ganyan, lahat talaga ng kalye, lubak-lubak. Tsaka ito, Kuya Benny, naalala ko to Sa bawat bahay noon, siguro ito yung dahilan kung ba't bumabaha ngayon Kasi wala na ako nakikita. Sa bawat bahay noon, may drum na malalaki, di ba? Yes. Sinasahod yung tubig. Yes. At yun ang pampaligo, panglinis, di ba? Apakadaming drum. So yung mga tubig na yon, sa halip na pumunta sa kalsada,
Biruin mo kung lahat ng bahay may ganun. Eh di ko konti nga yung nasa kalsada. Dahil kasi, accessible lang tubig ngayon. So Lahat ngayon, tinake for granted. may tap water na. Eh, tama bakit ako ka. mag-iipon? Tama ka. Eh, meron naman akong gripo dyan. Kasi naabutan ko noon na bago ka magkaroon ng pampaligo, pipila ka sa Oo, poso. sa poso. Mga 1 oras bago tapos bibit-bitin mo pang napakatagal. Yun yung tinatawag nung araw na pila balde. Oo, tama. So yung convenience ay ang naging kapalit baha. Tama, no? Pero kung meron sana tayong ganun ulit sa bawat bahay, ba? But Malaking again, tulong eh. well, hindi rin natin masasabi yan dahil in the present situation talaga, talaga napaka-burara ng ating mga kababayan Ayun nga, oo. sa pagtatapon ng basura, sa pag-aalaga ng ating mga daluyan ng tubig. Abay, talaga nga namang pinababayaan. Nakita nyo, nung nakaraang administrasyon, talaga nga namang nilinis. Oo. No? Nilinis at... May political will. Oh, may political will. Yun Yeah. yung hindi ko nakikita eh, no? Na sa kasalukuyan, parang kulang sa political will. Hindi, i-propose natin uli yan na kung mabibigyan tayo magkakataon na makausap ang ating butihing DNR Secretary na buhayin yung pagdedredge ng mga estero, paglilinis niyan, and of course, yung pagtutulong-tulong ng mga kababayan natin sa paglilinis. Yun. Tsaka yung pagpapatupad talaga ng matino na garbage collection. Yes, no? yes. Garbage segregation. Bati muna tayo. Yes. Happy birthday daw po kay Brother Manny Hatulan ng lokal ng Orosi, distrito ng Central Valley, California. Uy, happy birthday po. Happy At hello birthday. din sa lahat ng mga taga-lokal ng Orosi. Greetings from Kamax, Kaheli, Jorge, Bito and children, Kasali and family from Visalia, California. Palaging nanonood ng ating programa. Happy 50th wedding anniversary daw po ngayong araw. Yun, August 20, ha? Ayun, 50th wedding anniversary. Parents ni ka Lindsay Pasha, sina Ka Romeo Velasco Sr. at Emilita Velasco mula sa Bonn, Germany. Wow! Happy 50th wedding anniversary. Yan, happy birthday naman po kay Mama Lenny Suratos Caparas mula po sa Malolos, Bulacan from Wendy Roma Lahada. Ba? Kilala ko yan. Masarap ang merienda kanina, di ba? Happy birthday din kay Sir Archie Gopio ng New Era High School. Yan. Ayun. Happy 16th birthday kay Ashley mula sa lokal ng Dean Park, New South Wales, Australia from Lolo Maver and Lola Tina na mula naman po sa lokal ng Sabarte, Quezon City. Ayan. Yan. Wala na ba tayo nakakalimutan? Baka may magtampo pa, ha? Sa dami ng mga... Kaya kayo, wag ho kayo mahihiya mag-text. Na po, babatiin namin kayo. Sa susunod na. Bukas na. Oo, yung iba. At nasa ganun ay magkausap-usap ulit tayo bukas. Maganda yung panahon ngayon. Umaraw. Maganda, umaraw at hindi kainitan at hindi rin umuulan. No? Pero doon po sa mga nalubog sa baha, immediately magpa-check po kayo dahil baka mamaya yung leptospirosis po, ano po, ingat po. Meron, kahit na ganito na ang panahon may mga baha pa rin dyan. Ingat kayo, huwag niyo pong ibababad kung sakali pong may sugat ang inyong paa. Ayan. Yan. Maya Benny, salamat sa pagsama mong muli sa amin. Well, maraming salamat at dito po sa nangyayari po sa ating lipunan, tuloy lang po ang laban para sa magandang kinabukasan ng ating bayan. Hanggang sa susunod po nating balitaktakan. Ito po ang programang Saganang Mamamayan, ang programang paborito ng bayan. At sa umaga naman, alas 5, mga balita ang kompleto. Totoo, 100%. You know?